Good morning sa inyo lahat. Good morning po. Why, wala po atang tao sa worship hall. Good morning po. Yan, good morning. Po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kahit po na naging maulan itong mga nagdaang araw. Kahapon po, lakas ng ulan. Pero thank you po sa Lord na tayo po iningatan niya at tayo po sama-sama nandito ngayong Sunday pang mag-fellowship. Kumanta, umawit, magpuri at makinig ng kanyang salita. Sige po, sa ating pagsimula, inaayahan po ang lahat na magkaroon po ng short prayer time para po mag-prepare po natin ang ating mga sarili para sa ating worship service this morning. So, ilapit po natin ang ating mga isipin, mga alalahanin, nang sa ganun po buong puso po tayo makapakinig at magbigay ng papuri sa Panginoon ngayong umaga. Sige po, maaaring po tayo magkaroon. Panginoon, Diyos ang naman, napakadakila po ninyo. Ang kabutihan, ang pag-atugamahan po ninyo ay walang katulad. Ikaw po ay ang pangyarihan, alam mo at hawak mo ang lahat ng bagay. Sa umaga nito, O Lord, please fill us with the Holy Spirit. May our songs of praise give glory to your name. Lahat po ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo at sabay-sabay po natin basahin ang Psalm 95 verses 1 to 3. 1, 2, 3, go! Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng handungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihang hari sa lahat ng mga Diyos. Ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari, siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Kung tayo po'y umawit, ang may kagalakan sa ating Diyos.
motivational prayer. Sarap magpuri sa Panginoon, ano? Kaya lang pag matanda ka na pala, nabibingi ka na rin. Pero masarap magpuri sa Panginoon. Ngayon naman po ay manalangin tayo at ating patuloy na purihin at pasalamatan ng Panginoon. Dakilang Diyos, Ama, na nasa langit, tunay nga po na labis-labis ang pag-ibig mo sa amin. Kaya pinapupurihan ka namin ngayong umaga. Pinupuri namin kayo dahil mula pa sa paggising namin sa umaga at hanggang sa matulog kami sa gabi ay kasama namin kayo at iniingatan ninyo kami, Panginoon. Salamat dahil sobrang mapagmahal ninyong Panginoon. Sobra-sobra na binigay niyo ang inyong anak upang mamatay para sa aming mga kasalanan. Tunay nga po kami mga tao ay sobra-sobra din ang mga kasalanan ginagawa, pero dahil sa pag-ibig ninyo, binigay ninyo ang inyong bugtong na anak na matay at muling nabuhay, Panginoon Diyos, dahil ito ang nagbigay sa amin ng pag-asa at katiyakan na may buhay na walang hanggan kasama kayo, Panginoon Diyos. Purihin po ang pangalan ninyo. Panginoon, sa umagang ito, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa mga pagkakasala na nagagawa namin sa isip, sa salita, at sa mga pagkukulang namin sa inyo, sa hindi namin pagsunod sa inyong mga pag-uutos sa amin sa pamamagitan ng mga salita ninyo na binabasa namin sa araw-araw. Panginoon, patawarin mo po kami. Salamat, O Diyos, dahil hindi lang kayo mapagmahal na Panginoon, kundi kayo rin po ay punong-puno ng pagpapatawad. Salamat po dahil tuwing humihingi kami ng tawad sa inyo, nandyan kami para patawarin kami sa mga pagkukulang namin, pagkakasalan namin. Maraming salamat po. Salamat din, O Diyos, dahil alam namin na kayo ang nag-iingat sa bawat isa sa amin, sa araw-araw. Kayo din ang nagbibigay ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kayo ang nagbibigay ng trabaho, kayo ang nagpapagaling sa mga sakit namin, kayo ang nagpapalakas sa aming mga katawan at nagbibigay ng kasiyahan sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At Panginoon, sinasabi mo sa inyong salita rin na kumatok kami at pagbubuksan niyo kami. Kaya sa umagang ito, kumakatok kami sa trono ng inyong biyaya upang itaas ang mga kahilingan namin sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon Diyos, na patuloy mo kaming iingatan sa araw-araw. Patuloy mong gagabayan ang aming mga leaders dito sa iglesia upang madala at mailapit nila kami sa inyo sa pamamagitan ng mga pagdedesisyon nila at pagsasalita nila dito sa ulo ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga preachers na ginagamit ninyo. Nawa nga po ay patuloy ninyo silang iingatan, ang kanilang katawan, ang kanilang pag-iisip. At higit sa lahat, nawa nga po ay mangusap sa kanila yung mga salita ninyo habang inihahanda nila ang inyong mensahe, Panginoon Diyos. Patuloy mo rin pong gabayan ang worship ministry. Dahil ito po ang nagiging prompt namin para talaga na papurihan kayo tuwing linggo, Panginoon Diyos. Ang masasayang awitin, ang mga panalangin, ay naglalapit sa inyo sa amin, Panginoon Diyos, at nagbibigay ng kasiyahan sa aming mga puso. At nakakalimutan namin na naman pong suliranin o dinadala namin sa buong linggo. Purihin po ang pangalan ninyo. Tinataas din namin, Panginoon Diyos, sa inyo ang mga misyonary na aming sinusuportahan. Sina Eva Abad, si Bel Beranya, sina Chris Andotti, si Lem, Panginoon Diyos, pati na rin po si Ilio. At even kami nito, itong Panginoon Diyos, gabayan mo po kami sa mga gawain na ibinigay mo sa amin. Gabayan mo po kami at i-provide mo rin, Panginoon Diyos, yung mga pangangailangan namin. At ingatan po kami sa mga ministeryo na kung saan nyo kami dinala, Panginoon Diyos. Alam namin, dinala nyo kami for a purpose sa mga lugar na iyon at sa mga ministeryo iyon. Kaya kayo po ang bahala sa amin, Panginoon Diyos. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga gawain at ang aming buhay, Panginoon Diyos. Patuloy mo rin pong pagalingin ang mga may sakit dito sa aming iglesia. Si Dailin, si Mike, si Kuya Matt, salamat, Panginoon Diyos, at nag-improve na yung
yung hearing ni Kuya Matt. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong iingatan ng kanyang pamilya at palalakasin ang kanilang mga resistensya. Lalong-lalo na po yung mga seniors dito sa iglesia. Kayo po ang magpalakas sa mga katawan namin at mag-ingat sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw. Inaalala din namin, Panginoon Diyos, sa mga estudyante na pumapasok ngayong tag-ulan. Ingatan mo po sila, kanilang mga katawan, nawa nga po yung maging malakas sila palagi at huwag silang magkakasakit. At ingatan sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon Diyos. At tulungan sa kanilang pag-aaral. Ang dalangin ko po sa kanila, Panginoon Diyos, talagang magkaroon sila ng puso na sumusunod sa inyo at lagi kayong kinikilala sa kanilang mga buhay, saan man sila naroroon. Panginoon Diyos, tinataas ko rin po ang mga ministries na iglesia namin. Lahat po ng ministries, ang praise and worship, ang preaching ministry, ang prayer ministry, ang church planting ministry, ang evangelism and discipleship ministry, ang missions ministry. Lahat po ng ministry sa iglesia ng ito, Panginoon Diyos, gabayan mo po ang mga coordinator. Ingatan mo po ang mga puso't isipan nila upang ma-guide nila ang kongregasyon ng mga miyembro ng iglesia upang ang iglesyang ito, Panginoon Diyos, ay maging ilaw at asin sa lugar na ito. Nawa nga po ay magningas yung liwanag ng ilaw dito sa Lord of Life Christian Fellowship at makita ito ng mga nasa paligid, Panginoon Diyos, at maging paraan ito upang makilala rin nila kayo sa kanilang buhay at tanggapin kayo bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Salamat po. Tinataas din namin sa inyo ang aming bansa, Panginoon Diyos. Maraming mga bagyo, lindol, maraming mga calamities na nangyayari sa iba't ibang lugar. Lord, ingatan mo po at kung po pwede, iiwas mo po ang aming bansa sa mga ganitong kalamidad. At kung mayroon man po ay ingatan ng mga tao na naapektuhan at i-provide yung mga kailangan nila sa kanilang mga buhay. Lord, maraming kaguluhan sa mundong ito. Alam namin na ito ay hindi madaling pigilan o hindi madaling magwakas. Pero nandiyan kayo, Panginoon Diyos. You are in control of everything. Kaya nagtitiwala kami na talagang isang araw ay mababalitaan na lang namin na tumigil na ang mga karahasan, tumigil na ang hindi pagkakaunawaan ng iba't ibang bansa. At sana talaga ay maipaabot yung gospel sa lahat ng dako na hindi pa naaabot, Panginoon Diyos. Upang sila man ay makilala kayo, tanggapin kayo sa kanilang buhay at makapag-umpisa ng maayos sa mga buhay nila, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, araw-araw na talagang kayo ang maging gabay namin mula umaga hanggang gabi. At even sa aming pagtulog ay kayo mag-iingat sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na kami bilang pamilya ay nakakapanalangin sa inyo ng malaya at may katiyakan na sasagutin ninyo ang aming panalangin. At ihanda mo po ang aming mga puso't isipan sa anumang kasagutan na ibibigay nyo. May your will be done sa lahat ng mga ibinanalangin, Panginoon, sa umaga nito. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kataas-taasang kapurihan at pasasalamat sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Parang wala sumasagot. Amen. Bilang po isang disciple-making church, lagi po natin binabalikan ang Matthew 28:18-20 upang alalahanin po ang Great Commission sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi po dyan, go and make disciples by baptizing and teaching them to obey. Ito po ay utos, hindi po siya option. At aminin po natin, hindi po ito madali. Lalo na po may kanya-kanya po tayong mga pinagdaanan, makaharap na marahil mga personal na mga agam-agam. But God, in His perfect wisdom, has given us everything we need to do this. At hindi lang po niya binigay sa atin yung kailangan natin, yung nakalagay po sa verse 20, and surely, makasiguro po tayo na kasama natin ang Panginoon. Na our loving Father is here. He is with us. He is present. His presence is here with us until He returns back again. So tayo po yung mawit at ating pong i-acknowledge
Tayo po'y tumayo at tumawid ating pong acknowledge ang presensya ng ating Panginoon.
lose our own soul? Is anything worth more than our soul? Tulad, Panginoon, ng aming hinawin, baguhin niyo po kami. Dahil kayo lang ang may kakayahan na baguhin ang aming puso para sa inyong kalwalhatian. Panginoon, itawan mo po ang aming isipan, ang aming mga pangarap, ang aming mga naisip, yung mga bagay na sa inyo po namin ay nagpapasaya sa amin. Lord, may we be fully satisfied in you so that you will be fully glorified in our lives. Salamat, Lord, sa pribilehiyong ito na makalapit po kami sa inyo. We give you back all the glory and praise. In Jesus' name we say and pray. Amen. Palakpakan po natin ulit sa Panginoon. Mahal na tayo ating pong papakinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ni Tito Jun Hapat. Good morning po sa lahat. Magandang umaga sa lahat, mga minamahal na kapatid. Ito po, nagsisimula na naman si Kaba. Talagang bahagi na po natin yung kabahan tayo. Yan po, bumubuelo lang po. Salamat sa awitin. Siguro masasagot kanina nung awit yung ating pag-aaralan ngayon, ang mensahe ng Diyos. Yun nga pong kinunang ko po siya eh. Kung ito lang po ang lagi natin gagawin, yung sa ating karakter, sa ating pananaw sa buhay, ito po. So, Father, I pray, make more like Jesus. Make more like Jesus. Ito lang po sa ating karakter. Kasi hinihiling mo, maging katulad tayo ng Jesus. Kaya, manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat. Ibinigay mo muli ang pagkakataong ito. Ang inyong lingkod, kahit sa payak na pangungusap, ay maiparating ang inyong mensahe. Gamitin niyo po ako sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Hindi, totoo lang po. Nakakamiss yung kanta eh. Tumutugon po eh. Tumutugon sa ating pag-aaralan. Yes. Ngayon po, ating pong babasahin ang... Yan po. Basahin po natin sabay-sabay. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa parang ito, binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan ng kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit sa kapatid, sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang teksto po natin ay 2 Pedro 1:3-11. Kinuha ko po ito sa RTBP version. Tinawag at pinili tayo ng Diyos ang ating paksa. Ang tema po natin, nais na hubog ng Diyos sa kanyang mga tinawag na pinili ng Diyos upang lumago.
Sa unang punto po, sapagkat tinanggap na natin. Pangalawa, sapagkat sa parang ito, binigyan niya tayo. Nakakasiguro at nakakatiyak po ang tumawag at pumili sa atin ang manlilikha, walang iba kundi ang ating Panginoon. Upang tayong mananampalataya ay hubugin. Una, sapagkat tinanggap na natin. Ano ang ating tinanggap? Na ibinigay ng Diyos. Sa 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Paano po ba mamuhay ng maka-Diyos? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin. Ito po yung Holy Spirit na ibinigay sa atin. Upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ano ang maka-Diyos na pamumuhay? Ito po. Ang maka-Diyos na pamumuhay ay pamumuhay na lumalakad tayo kasama natin ng Diyos. Lumalakad na may pagsunod tayo sa Diyos. Patuloy na lumalakad sa ating espiritual na pamumuhay, lumalakad tayo sa halimbawa ng kabanalan ni Jesucristo. Kaya sikapin nating mamuhay ng may kabanalan, matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, may pagtitiyaga at kahinahunan, at mga ito ang magtuturo sa atin na ninanais ni Jesus para tayo mamuhay na maka-Diyos. Ang makamuhay na Diyos, ang maka-Diyos po ay banal. Kaya nga po sinasabi sa unang Timoteo 4:7-8, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging maka-Diyos. Sa 8, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging maka-Diyos ay mapakikinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang po sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Yun nga po, ang sinasabi po niya, wag daw po nating ubusin ng ating oras sa panahon sa mga walang sense na kwento. Pagsumikapang maging malapit sa Diyos, ito hindi masasayang sa lahat. Ito hindi masasayang sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Kasi po, may promise si God para sa ating buhay ngayon at sa future po. Sa anong dahilan, bakit tayo nakatanggap ng power mula sa Diyos? Ito'y dahil sa ating pagkilala sa Kanya, kay Jesus po, na Siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Ito po yung tinanggap natin, kinilala po natin ang ating Panginoon, Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Namatay na buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya ginantipalaan, binayaan niya tayo at ito'y libre kahit hindi tayo karapat-dapat. At ito yung unang kaloob sa atin. Walang iba kundi ang kapangyarihan ng banal na Holy Spirit. Nasa atin po na noong pang nakipag-isa po tayo sa Panginoon. Sa panganay nating kapatid na si Kuya Jesus. Na gumagabay po sa atin bilang tayo ay sa Kanya at sumusunod tayo sa na sumunod tayong mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Pananampalataya sa iisang Diyos na walang katulad, sinasabi po sa Efeso, ay ito po, 4 and 6. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, iisang bautismo. 6. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa atin lahat. Kaya, ginagabayan niya tayo. Kaya nga, nambahinan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Ibalik din natin ito sa iba at i-share ang kadaklian at kabutihan niya sa atin. Na hinubog sa pananampalataya sa iisang Diyos walang katulad. Upang paniwalaan din tayo nila. Sinong nila? Kapwa ng ating Panginoong Hesukristo at tagapagligtas gaya ng ginawa niya sa atin, natanggap natin sa Kanya ang pagpapatawad at kaligtasan na sinasabi nga po sa Lucas 1:77, at upang ipaalam sa Kanyang bayan ang kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa 78, mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Dahil ako rin po ay isang bayan na kumalaban sa Kanya. Binubuli ang salita ng Diyos, pinagtatanggol sa pilosopong kasagutan. Dahil sa kinagisnan nating pananampalataya sa Diyos-Diyosan, na dala ng Kastila na umalipin sa ating mahal na bayan. Totoo po, sila naman talaga nagdala niyan. Kaya ako po ay hindi ko malilimutan ang aking binasa ang No Limitang Hire at El Pedrustrismo. Hindi naman sa pagyayabang, mataas ang grade natin sa Pilipino na yan. At doon po, makikita nyo ang ugali ng mga kaparian. Ba't hindi sinabing nagwalang yan sa ating bayan? Kasi ang ipinakita nila hindi pagmamahal, pagmamalupit at pagsasalita ng hindi maganda. Indio. Tayo mga Pilipino ay indio raw. Masakit, di po ba? Sapagkat tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa ating mahubog upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Nakakasiguro at nakakatiyak po na ang tumawag at pumili sa atin ay ang Diyos na manlilikha ng lahat upang makabahagi tayo sa Kanyang likas bilang Diyos ay hubugin sa Kanyang karakter. Karakter, yung Kanyang pagkatao, yung Kanyang ugali. 2, sapagkat sa parang ito, binigyan niya tayo ng ano po, ng mga dakila at napakahalagang pangako. Pangako po. 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang maiwasto tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito, upang makabahagi tayo sa Kanyang likas bilang Diyos. Yung Kanyang likas bilang Diyos, ito po yung sa mga ibang verse po. Makabahagi tayo sa Kanyang kabanalan. Sa NIV naman po, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Ganda po, no? Sa English, ang ganda. Kahit kinuha ko po talaga yung dating nito sa Tagalog. Kaya nakakatulong ang Google
Salamat po Lord sa Google na yan, translate. Sinasabi po ni Simon Pedro, siya po ang nagsabi nito. Nahabilin to ng Panginoon. Inilista ni Pedro ang 7 karakter na ito. Malaga, sinasabi niya dito, para mabago ang image natin. Dahil kung tayo lang, without power ni Lord, wala. Wala po. At kung hindi mo kinikilala ang Diyos, kung hindi ka umaasa sa lahat ng ibinigay niya sa atin, hindi ka o tayo lalago sa nais niya ng Panginoon. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin. Kaya hindi natin kailangang umasa sa ating sarili. Nag-a-advise si Simon Pedro ng mga hakbang na kailangan natin gawin sa ating ikalalago. Kung tayo ay tunay na mananampalataya ni Jesus, kakailanganin ang pagsisikap at katiyagaan. Sabi nga po ni Simon Pedro, ngunit sa tulong ng Diyos, magagawa natin ang hakbanging ito. Inilista rin po ni Simon Pedro ang ilan na mga hakbang ayon dito sa talata 5 hanggang 7. Inilista niya ang mga ito tulad ng isang kadena na duduktong-duktong upang tayo'y mahulma sa layunin ng Diyos sa atin. Ito ang isang isket, kompas ng ating buhay na ibinigay ng Diyos sa atin na likas niya. 7 mga makakabuting gabay sa ating karakter at maging patotoo sa ating buhay habang tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. Ano po ang habili na ito? Bakit ninanais ng Diyos bilang tayo'y mga anak na niya? Hinuhubog upang lumago sa likas niya, sa karakter niya. Ang kailangan lang mo po, yung ating pagsunod. O gawin natin ito. Upang maiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa ng salibutang ito. Ito'y mga sandata natin. May armor of God sa takbo ng sanlibutan na ating ginagalawan. Tayo ay mananampalataya, tinawag niya, kinakailangan natin ng mga qualities na ito upang tumibay tulad ng kadena. Dati, dahil ito ang likas na karakter ni Kristo na iuhulma sa ating pagkatao. Sa mga talatang 5, 6 at 7. Una, 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ng kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. 7, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapwa, kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ano-ano ang mga idadagdag sa ating pananampalataya ayon sa talatang 5 at 7. Una, kabutihan. Sabi nga po, ang kabutihan ay nangangahulugan ng kabaitan, kaaya-aya, kaayusan, matuwid na katwiran. Ang kagandahang loob ay sinasabing natural na taglay ng isang tao. Ang ugaling panloob ng tao na nagtutulak sa kanya upang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ang kabutihan at kagandahang loob ay parehong ugali na dapat na taglayin ng isang tao. Ito ang ugali na parehong mabuti kung ikaw ay may
taglay na ugali ng kabutihan at kagandahang loob, nangangahulugan lamang na ikaw ay namumuhay sa nais ng Panginoon. Pinapalagahan mo ang mga tao at ang kabutihang mula sa Diyos, kaya ipahayag natin ito. Sabi nga po sa Santiago 2:17, ay ito po. Ito po. Ganito rin naman ang pananampalataya, kung hindi ito kinakakitaan ng kamabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw na may mabuting gawa, ito naman ay isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Pero huwag niyong pangahawakan yung paggawa ng mabuti dahil totally hindi rin po sa gawa natin tayo maliligtas, kundi sa biyaya ng Diyos. Kaya idagdag sa inyong ang kabutihan sa kaalaman. 2. Ang kaalaman. Ang kaalaman ay dunong na may pagkilala sa kamalayan at pag-unawa ng isang bagay, tulad ng katotohanang lumalalim at lumalago ang ating kaalaman, dunong sa salita ng Diyos, na magiging key natin sa paghayo ng katotohanan. Gaya po ng unang karunungang ibinigay sa akin ng Diyos, yung pong takot. Bakit po? Siguro, baka hindi pa alam ni Kuya Dong o ng Family Galvez, yung unang karunungang ibinigay sa akin ng Diyos at kaalaman, yung takot sa Kanya. Bakit? Si Bibian, nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Pilosopo tayo. Walang pinakikinggan. Hanggang sa time na puno ako. Dahil yung pride ko nasasagasaan eh. Natatakpan ng katotohanan eh. Ang ginawa ko, pinunit ko yung Bible. Ano nangyari? In seconds, bigla ako nakaramdam ng takot na parurusahan niya ko. Bibigay niya yung parusang mabigat. Yun po, yun lang ang tumama sa akin. Nawala lahat yung pang-iinsulto at kapilosopohan sa kanya. Kaya salamat, binigay ng Lord yung asawa ko at tinanggap niya tayo. Salamat po. Yun po yung karunungang ibinigay. Kaalaman, ang ibig ko sabihin, karunungan, dunong, talino, na mula sa Diyos. Kaya po nga sabi sa Isaiah, manatili ka sa Kanya ang karunungang pangunawa, kakayahan sa pagpaplano ng kapangyarihan, kaalaman at takot. Kaya nga po, idagdag sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. 3. Ang pagpipigil sa sarili. Self-command. Self-control. Self-discipline. Self-mastery. Ano po ba yung self-mastery? Hindi ko natanong sa Google Translate. Self-restraint. Ang kakayahang pigilin ng ating sarili mula sa makasalanang pagnanasa, ang kakayahang pagdidisiplina na hindi magtatangay sa tukso o damdamin, at maiwasan ang hindi kanais-nais na kilos. Salita, gawi para sa mahalagang layunin ni God na makakayan natin. Yung gawi po, gawa yun. Kaya nga po, ang sabi po sa Galatia 5:23-25 ay ito po.
kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Ipinako na ng mga kamay ni Kristo ang pagnanasa, masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Inako na po, ipinako na ng kamay ni Kristo yung ating sins. Idagdag sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Number 4, ang katatagan, pagtitiis sa sarili po ito. Pagtitiis. Kung ikay nahihirapan, naguguluhan, pagtitiis. Yung patatatagin ka. Upang manatiling tapat, hindi lamang sa maikling panahon po, kundi sa mahabang panahon. Ang kalagayan ng pagiging matatag, hindi madaling magbago. May kapanatagan at proteksyon laban sa hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay. Bilang isang may faith sa Diyos, na may pagtitiis. Sinasabi nga po sa Santiago 1:2-3, talagang pasensya na po. Hindi ko na ilagay dito sa aking pinahawakan. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na ang pagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa Deuteronomy 31:6, ito po, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ang dami pong times na sinabi, tayo yun. Ikaw, ako. Tinutukoy ang tao para ito'y panghawakan. Kaya, idagdag sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Ang pagiging makadiyos, lahat ng mga kautusan o nais ng Diyos ay nasa Biblia na po. Para masabing makadiyos ang isang tao, ay dapat sundin ang kanyang mga kautusan, huwag pumatay, igalang ang mga magulang, iwasang gumawa ng masama sa kapwa. Ito po'y kahalintulad o bahagi ng 10 Commandments. Kung ating pong babalikan, nandun po ang kabuuan na yon. At lahat ng nasa kanyang kapaligiran, kapatid man, pamangkin man, kaibigan man ito, saan man po tayo magpunta, na tayo ay makatao at hindi dapat magkunwaring makadiyos, magkunwaring banal, o tuwing Sunday lang tayo mabait. Ito po ang sinasabi sa Timoteo 3:5. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganitong uri ng mga tao. Sa Timoteo naman po, 6:1, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Kaya idagdag po natin sa pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. Ang pagmamalasakit sa kapatid, makatao, ay nangangahulugan lamang likas na mabuti, mabait, maamo, mapagbigay, masunurin at magalang, na nagbibigay ng malaking epekto o respeto sa ating sarili, sa ating kapwa, sa kapaligiran, o sa sanlibutan.
nakakaunawa dahil may love ka na galing at ibinigay ni Lord. Oh, like pagtulong. Yun po. Kung malasakit sa kapatid, mahirap po yung sinabi mo lang, naawa ka, pero wala ka namang response o actual na ginawa. Walay. Magkakasala ka pa rin. Ang gusto ng Diyos, action. Sabi nga po sa Pilipos 2:1-2 at 4:5. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil banal na espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Ganito rin po ba tayo? Lalong-lalong sa gawain. Kami pong mag-asawa, may pag-amin na talagang halos 4 na buwan na yata, hindi kami dumadalo ng prayer meeting. Yun po, gawain ng Diyos yun. Kaya mga kapatid, nakakapagsisi. Kaya ang sabi, kung kailan mo lang o kailangan, doon mo ako tatawagin. Iba rin po talaga yung grupo. Yung impact nun, ang ganda ng dating nun, nakaka-inspire sa mga hindi dumadalo. O sabi natin hindi sila dumadalo, sana naman, maski sa bahay, sabayan nyo yung panalangin na yun. Kami, hindi man kami nakakapunta. Pero sinasabayan namin ni Bibian yun. Hindi ko po siya sinusumbat. Sinasabi ito ng Diyos sa atin. Sinasabi ng Diyos ito sa atin. Dahil kailangan natin ito. Di ba? Ang ganda ng awitin. English nga lang, kaya hindi ko makabisado eh. More like Jesus. I pray, more like Jesus. Ganon din po ang sinabi ng Diyos. Nang siya'y dumakit sa Getsemani, sinamahan nga ng kanyang mga apostol. Ano ginawa? Natulog. Oh, tulo, palaway. Ito po. Pilipos na sinabi. Kung dati. Oh, okay. Sorry po nawala po ako kasi yun, dagdag ko na lang po yun eh. Dagdag ko na lang po yun. Ano, Pilipos po, ano? Sa Pilipos. Ito, okay, sorry po. Sorry again. Lord, sorry Ito po, idagdag sa inyong pangmamalasakit ang pag-ibig. Pag-ibig. Ang pag-ibig, walang kondisyong pagmamahal. Agape. Nung una nga, siyempre, hindi ko alam ang bigkas talaga dito. Grapes, sabi ko, grapes. Yung pala, agape, it means walang kondisyong pag-ibig. Okay, ang sabi nga, ito po ang sabi, pag-ibig. Unang Korinto 13:4-7. Hindi ko na po binasa yung buong 13 kasi makakadagdag sa oras. Kaya ito yung importante. Ito po, ang taong may pag-ibig at mapagtiis, mabuti, hindi marunong mainggit, hindi hambog, hindi mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kaya mga kapatid, baka meron pa rito, may sama ng loob sa kapatid Huwag na natin itanim yun. Patayin na natin yun hanggang sa ugat. Tanggalin natin hanggang sa ugat. Kasi yun ang magsisimula ng hindi masayang samahan. Totoo po yun. Ito pa po, magtiyaga, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, masaya sa katotohanan, pinagmamapuri ang katotohanan. Ito po, matyaga, laging magtiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat.
Hindi ko pa pala nasasabit, hindi natutuwa sa kasamaan. Sa ating pananampalataya, ang pag-ibig. Sabi nga po, at sa 7 karakter na ito, na ipinahayag ng Diyos sa atin, pinakadakila at ang pag-ibig. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Sa 7 nabanggit ko kanina, pag-ibig. Dahil kung wala tayong pagmamahal at pag-ibig sa Diyos, sa kapwa, sa ating sarili, kailanman po hindi natin magagawang mahulma sa nais ng Diyos, sa Kanyang tinawag at pinili tulad natin. Talata 8. Ito po, yan po yung 7. Ito ang mga 7 kailangang likas ng Diyos at ito rin ang gate pass sa kaharian ng Diyos. At si Jesus ang quality control natin. Ayan po. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kung wala po ito, hindi po natin maia-apply yung 2 pinakamahalagang utos ng ating Diyos. 8. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin, pagyamanin, upang inyong pagkilala sa Panginoong Hesus ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Tulad din po sa Galatia, fruit of Holy Spirit. Ito po. Tulad din ng Galatian, fruit of Holy Spirit. Next, si Apostol Pedro ay kinumpara tayo sa isang bulag. Kung wala ang mga 7 karakter na ito, sa talata 9, ang taong walang katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga sala. Nakalimot sa ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po yung iniligtas niya tayo sa kamatayan, sa kalungkutan, at kapahamakan. Yung kamatayan, yung kasalanan. Yung kalungkutan, hindi ka masaya sa lahat ng iyong ginagawa kasi wala sa iyo yung Diyos. Yung kapahamakan, ito yung huwag tayong mapunta kay taning. Awit, sinasabi sa awit 116, verse 8, sapagkat iniligtas niya ako sa kamatayan at sa kalungkutan at kapahamakan. Nakakasiguro at nakatitiyak po ang tumawag at pumili sa atin ay ang Diyos na malikhain ng lahat upang tayong may pananampalataya ay nahubog na, ay hindi matitisod. Basta't maging masigasig lagi tayo. Yung sabi, pagtatyaga, pagtitiis. Ano ang kanyang ibinigay? Anong mga ibinigay na to? Ang magturo para sa ating paglago. Ang patotoo na hinubog at binago tayo ng Diyos. 10. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang inyong gagawin nyo, hindi kayo matitisod. Yan po ang sinabi sa 10. Kita nyo? Ito ay may kaakibat na tiyak na pangako ng Diyos sa kanyang pamamaraan sa ating mga tinawag at pinili niya. 11. Ganitong paraan kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito yung pangako. Kaya, ang teksto po natin sa umagang ito, 2 Pedro 1:13-11. Ang paksa, tinawag at pinili tayo ng Diyos. Ang tema, nais na
hubog ng Diyos sa kanyang mga tinawag na napili upang lumago, sapagkat natanggap na natin ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa parang ito, binigyan niya tayo ng mga bagay na magtuturo sa atin. Ilustrasyon po. Ito po ay, siyempre, hinanap po talaga yung term na angkop din po sa ating pinag-uusapan. Ito po ang sinasabi. Ang isang manufacture o pagmamanufaktura, English, manufacturing, sa Kastila, manufaktura, ay ang gawain na pagbabago sa hilaw ng materyales upang maging magagamit na produkto. Tayo yung hilaw ng materyales, tayo rin po yung produkto. Materyales na magpamamagitan ng maraming mga paraan. Katulad po ng paggupit sa hindi kailangang mga piraso. Ano itong piraso sa atin? Na tinanggal sa atin, pinatatanggal sa atin. Pagpukpok, pagbanat, pagpapainit o ginagamitan ng chemical. Next, ito po, upang maging pakipakinabang ayon sa pamamaraan at pangangailangan na qualities nito. Yun po ang gusto ng Diyos, yung ating qualities. Qualified tayo na maluwag na papapasukin sa kanyang kaharian. Dapat tapat. Ganito ang nais ng Diyos sa atin. Unti-unti tayong tinatasahan at hinuhulma upang maging diamanting makinang. Hindi po madali yung pagbabago. Kaya nga nasabi ko, tinatasahan, hinuhugisan, iniuhulma. Unti-unti. Hindi man oras usang pitik, ganun na. Hindi po. Kaya, kapatid na Mike, talagang at least kanina, nakita ko yung mo. Talagang unti-unti talaga yan, hindi bigla. Pag bigla, madadapa tayo. Ang pangwakas po, ginagawa ba natin ito dahil gusto lang nating makapunta sa langit? Sa sarili nating pamamaraan? Ginagawa natin ito dahil ito'y pamamaraan at layunin na nais ng Diyos sa ating buhay. Bilang mananampalatayang lumalago sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ginagawa natin ito upang makita na tayo'y follower ni Christ, na nagpapatotoo, na nabago at hinubog tayo ng kanyang likas na kabutihan. Gagawin natin ito dahil may katiyakan tayo. Dahil ang Diyos na tumawag at pumili ay tapat sa atin upang ating pananampalatayang maka-Diyos na nahubog, na lumago, at mamunga. Kaya po, sa pagtatapos nito, gawin po nating panalangin ang Pilipos 1:9-11. Gawin po nating panalangin sa pagtatapos. Ito po, sabi sa Pilipos, pinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa nang may karunungan at pangunawa para mapili ninyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay. Madatnang kayong malinis, walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapapurihan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Tito Lisa. Yung mensahe, maging sa yung testimony, first time ko po marinig yung sa Bible. Pero nakakatuwa po na kahit po nakakaranas tayo ng pagpupok, pagbanat, o ano man proseso, manufacturing na ginagawa ng Panginoon, ito po yung ginagawa niya dahil gusto niyang madagdagan ang ating pananampalataya ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtitiis, para tayo mas maging maka-Diyos, magkaroon ng malasakit sa ating mga kapatid, at higit sa lahat, tayo.
Sa punto pong ito, tawagin ko si Craig po tsaka si Janina para po paunahan tayo sa pagkuha ng ating tithes ito. Joanna para sa ating anak. Magandang umaga po. Meron po tayo mga ilang anunsyo para po sa umagang ito. Simula po tayo sa pagkakaroon natin ng youth hangout pagkatapos po ng ating panambahan. So, lahat po ng youth na iniimbitahan namin na dumalo at pag-uusapan po natin at alamin natin kung paano aralin ang salita ng ating Panginoon. So, ngayong araw po yan, 1 p.m. po sa Batasan, doon na rin po tayo magla-lunch. So, pagkatapos po ng ating worship service, ay lapitan po natin si Ate Janina para po malaman namin kung ilan tayong pupunta at makapag-coordinate po kami ng transportation papunta sa Batasan at pauwi na rin po. Pagdating po ng Wednesday, 7 o'clock pa rin po ang ating prayer meeting in person po at ang ating facilitator po, September 25. At ang ating facilitator po ay si Tita Norma Dayat. Sa darating po na linggo ay 9:30 a.m. pa rin po ang ating worship service. At si Auntie Sasu Dayag po ang ating worship leader. At ang ating preacher po ay si Tito Dylan Halili sa John 16, 7-15, the Word of the Holy Spirit. Meron po tayong ilan nag-celebrate ng kanilang anniversaries and birthdays this week. September 28 po ay anniversary ni Jess, pati rin po ni Liway. At pagdating po ng September 23, birthday po ni Ate Sita. Saan na siya? Ayan, sa baba. Ayan, birthday ni Ate Sita. Sa September 27 po ay birthday ni Kuya Mark Habate. At sa September 28 po ay birthday ni Mama. Siya ang tututong ng happy birthday. Wala po. Mamaya po ay magbalikan pa rin tayo pagkatapos ng ating panahon. Magsitayo po tayo para tanggapin ang bagtas ng Panginoon. Salamat po muli, Panginoon Diyos, sa mensaheng pinarating sa amin. Salamat sa katotohanan na kami pinili niyo na Panginoon Diyos. Lalo niyo po kami gabayan, patnubayan, Panginoon Diyos,
sa pamagitan ng iyong salita, sa pag-aaral ng iyong salita, mas lalo ka pa namin makilala, Panginoon Diyos, upang mapanatili, Panginoon Diyos, ang aming relasyon sa inyo hanggang sa buhay na walang hanggan sa oras na kami tawagin ng Panginoon Diyos. Gapayan niyo kami bilang isang iglesia, Panginoon Diyos, sa aming mga gawain na ginagawa, Panginoon Diyos, upang kayo'y maluwalhati namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa aming pananalita, sa aming pag-iisip, at sa aming buhay, Panginoon Diyos. Nawa makita nila kayo sa amin, Panginoon Diyos. Nawa sa darating na linggo, Panginoon Diyos, kayo po muli mapapurihan namin sa mga kaibigan, kasama sa bahay, sa aming katrabaho, Panginoon Diyos, that they see you in us as we honor and glorify your name, Father. Praise be to God. Tanggapin po natin ang dasdag ng Panginoon. Now to Him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the commands of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. The only wise God we glorify forever through Jesus Christ. Amen. Manatili po tayo ng kailangan. Para sa ating pangwakas na awit, tayo po muling sasayaw.